Sa 2 piso sa diesel, 1 peso and 75 centavos sa unleaded at 1 peso and 25 centavos naman sa regular gasoline. Maraming salamat. Thank you so much. At good news sa mga hindi nakataya para sa draw kahapon ng 655 Grand Lotto. Itataya ko kayo. Wala pa rin nakuha sa may 234 million pesos na jackpot dahil walang maswerte tumama sa combination number na 31, 16, 54, 42, 40 at 8. Kaya sa mga suki ng Lotto dyan, bukas na ang susunod na draw ng Grand Lotto at inaasahan ng PCSO, lalo pang lalaki ang jackpot ito. Ako, tumaya ako kahapon. I got 2 numbers. Are you kidding? Ay, sayang. Wala yun, ano? Kailangan 5. Diba? 5. Apat pa, no? 4, 5, For the super jack. 16. Pwede pa naman sana. O, taya-tayo niya. Taya-tayo niya. Sana ako papasok ngayon eh. Anyway, samantala, isang high-tech invention naman ang inilunsad sa bansang Japan. Ito ang Neko Mini o cat ears sa wikang Hapon. Isa itong communication device / fashion item na kayang kontrolin ng isip at emosyon ng taong nagsusuot ito. Gumagalaw po ang cat ears ayon sa emosyon ng nagsusuot. Halimbawa, kapag ang mga tenga ay nakababa, ibig sabihin ay relaxed ang isipan ng nagsusuot ito. Pero kapag nakatayo na ang tenga, ibig sabihin ay kinakabahan o kaya ay focused ang nagsusuot nito. Isang halimbawa ito ng neuro control science na dinidevelop upang makatulong sa mga taong may kapansanan. Sa Germany naman, ginawa nila itong upang makontrol ang isang sasakyan. Habang isang wheelchair naman ang sinusubukang kontrolin gamit lang ang isipan sa Switzerland. Yan ang amazing. Kotse? That's pretty useful. Kung control mo yung wheelchair. The cat ears, however. That's pretty cool. So, Pero yung kotse, kung nag-iisip ka habang nagmamaneho ka, hindi ka na pwede mag-isip ng iba. Like, you can't think about your phone, your family. Medyo sexy o gwapo. Wala, distracted ka Biglang kumanan yung kotse, patay. At balita naman mula sa Amerika, nag-blast off na po para sa pinakahuling pagkakataon ng Space Shuttle Endeavour ng NASA. Ang ika-25 at pinakahuling mission ng naturang Space Shuttle ay para maghatid ng isang mahalagang physics experiment. Ang karganitong particle detector na nagkakalaga ng $2 billion ay ginasenyo para pag-aralan ng mga bagay na hindi nakikita ng traditional telescopes. Inaasahang makakarating ang Space Shuttle Endeavour sa International Space Station bukas. Isa pang flight gamit naman ng Space Shuttle Atlantis ang hinahanda ng NASA bago tuluyang i-phase out ang kanilang shuttle program ngayong taon. Malapit ang Transformers. Sorry. July. Mahanap kaya nila si Mighty Thor sa paglipad nilang yan. Dark of the Moon. At hingit panahon na po tayo mga kapuso, meron pa rin intertropical. Ayan. Yan na. Ang Space Shuttle, yun yung space station yata na pupuntahan nila. Okay. Panahon na tayo mga kapuso, meron pa rin Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao at Eastern Visayas. Ang Ridge of High Pressure Area o HPA naman na siya nagdadala sa atin ng maaliwalas at maaraw na lagay ng panahon, may epekto pa rin dito sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala sa sikat ng araw, 5:28, maaga naman itong lulubog, 6:17 ng hapon. Check naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Popstar Lady Gaga, hindi lang po sa musika nagpakita ng talento. Dumating si Lady Gaga sa opisina ng isang pahayagan sa London at para po ito ay gampanan ang trabaho bilang guest editor nito. Pero ang office fashion ni Lady Gaga talaga namang kakaiba. Suot ang bra-like top at fishnet stockings na sinabayan pa ng pink hair na hugis beehive at black high heels. Pabirong nag-sorry si Gaga sa kanyang office mates at medyo kakaiba ang kanyang kasuotan. Hindi rin nagpatalo si Lady Gaga sa pagpapahayag ng kanyang mga ideya sa story conference ng pahayagan. Mula sa pangbubuli, earthquake sa Japan at iba pang paksa. I was thinking. Biyaya ng Diyos ang ating mga anak, kaya naman gano'n na lang ang pagsisikap ng mga mag-asawa na hirap pong magkaanak. Totoo yan. At isa sa mga takbuhan ng couples na gustong magkaanak, ang taon ng kapistahan ng Obando, Bulacan, kung saan pagsasayaw ang tradisyon para
mabiyayaan. Oh, Kailangan ko pumunta doon, tsaka ni Connie. Ayan, oo nga, go girl. Naku, kung alam ko yun, dapat kayo inassign sa remote ngayon. Kaya talaga't makiindak doon kasama sila Monica at Arn. Happy Fiesta, Bato! May sayaw nila na yan. Sayaw sa... Hindi ganyan. Hi guys! Good morning! Good morning mga kapuso! I love the energy of the couples here at napapaindak ako kahit na wala akong kasama. Anyway mga kapuso, nandito nga tayo sa unang araw ng Fertility Dance Festival. Dito po yan sa Obando, Bulacan, kung saan sikat na sikat talaga ito, lalo na sa mga mag-asawang hindi mabiyayaan ng anak. And speaking of anak, syempre kasama ko dito ang aking anak-anakan na si Arn. Arn, kumusta? At mamaya, hi Mon! Mamaya mga kapuso, kikilalanin ang tatlong santo sa pinagdiriwang ang kanyang kapistahan sa susunod na 3 araw. At aalamin din natin ang kasaysayan ng dinanayong pista dito sa Obando. Ayun. At saka Arn, mamaya makakasama natin yung mga mamamayan dito and tuturuan nila tayo nito ngang fertility dance kung paano nga ba ginagawa at sinasayaw yan. Ako sana hindi tayo magkaanak ng oras. Yes! At syempre, meron din tayo makakasama Arn na isang doktor para explain sa atin yung common causes daw ng hindi pagkakaroon ng anak ng mga mag-asawa. O, diba? Kaya naman talagang masaya at makabuluhan ang ating umaga dito sa unang araw po ng Ubando Fertility Dance Festival. Kaya tutok lang kayo. Balik tayo sa studio. Hi, sa'yo. Rhea, sa'yo ko para mabuntis ka. Ay, bigla! O, kasi ang dami nagtatanong kung buntis ba si Rhea? Hindi po, busog na. Hindi siya Okay, tambay lang sa official summer tambay ng mga buntis. Yan! Ito ang Unang Hirit! Yan naman eh.